Well, magandang hapon po ulit sa inyo. Usapang ano tayo, hindi formal. Okay? Wala akong gagamiting mic. At ito po ay nakaupo lang. Sa ngayon po, marami pong napapansin ko ay ang mga Pilipino po ay nagtatalo-talo. Kanya-kanyang pagtatalo tungkol po sa status ng ating bansa. Iba-iba po ang kanilang mga comments, iba-iba po ang kanilang pinagtatalunan, iba-iba po ang kanilang mga gusto sabihin. Lahat po nagiging matalino, lahat po nagiging teacher, no? At lahat po ay may kanya-kanyang mga opinion at paniniwala. Yung mga paniniwalang yon, ang iba ay akala mo sila ay nakakaalam. At sila pinagtatalo-talo sa kanilang pinaniniwalaang kuro-kuro o mga pinaniniwalaang mga salita at mga paniniwala. Alam mo, yan ang ano ng Pilipino eh. Mahilig talaga sa mga diskusyonan. Mahilig makipagtalo. Kaya nga, di ba? Sa mga kapitbahay po natin, eh, ganyan po, nakikita po natin sila. Eh, ang sarap-sarap pong sila po yung nakikipagkwentuhan at kanya-kanya po sila mga istorya. Yun po. At ngayon po ay lumawak po ang ganitong klaseng diskusyonan. Hindi lamang po sa bahay, hindi lamang po sa mga kapitbahay. Umabot na po kahit sa buong mundo. No? Mga Pilipino ay dahil po sa technology po natin, may social media na po tayo, ay yung pagtatalo umabot na po dyan sa computer. Yan. Eh, ang iba, no? Ang mga pinagtatalunan po, isa-isahin po natin. Katulad po sa China, ang iba na may mas gusto ang China, ang iba ay against sa China, ayaw naman, iba naman against sa tawag dito, against sa Amerika. Okay. Ang pinag-uusapan dito, ang Amerika daw ay mananakop, no? At sinakop daw ang Pilipinas, kumpara daw sa China, hindi daw yan nananakop. Tingnan po natin. Pag-usapan po natin yung mga bagay na yan. Okay? Sandali lang po. Po. So, okay, sorry po ha. Isa-isahin po natin para maaliwanagan po tayo. Yan. Kasi ang China noon, wala pa silang capacity para magsakop eh. Although marami po sila, pero po sila medyo, sila po ang naglalaban noon eh. Kasi wala naman silang matinding sandata noon, na katulad ng mga Germany, Japanese, itong Amerika, no? And even sa Spain. And nung panahon na yon, talagang naalala ko nga po eh, nag-poem pa nga, gumawa po ako ng nagsalita pa ako yung pagsasatao, ibig sabihin pagsasatao, ito po yung pagsasalita mo sa stage, na sinasatao mo yung ginagampanan mo mga hero ng panahon na yon sa Pilipinas. So, ang natatandaan ko po, 50 taon nang nakakalipas, ngunit ang Pilipinas ay hindi pa rin malaya at tayo pa rin ay sakop at alipin pa rin ng mga Kastila. Pero, yun po yung isang linya. 300 years po tayong sinakop ng mga Espanyol, na Spanish. Kaya ang malaki po ang impluensya sa atin ng Catholicism. Ngayon po, sa 300 years na pong iyon, nakita po natin ang pang-aabuso ng Espanyol o yung Spain, ano? And dito po, nagkaroon po ng gera between Spain and America. At dito nag-umpisa po ang paglaya ng Pilipinas. Kung tutuusin, ang Amerika talaga, hindi sila talaga, wala silang layunin, no? Hindi ganun ang kanilang behavior para manakop ng mga bansa, no? At nagkataon po na nung nagkaroon po ng gera, ang panahon, si Dewey nga po yun, Dewey po ang apelido niya, na nagkaroon po ng paglalaban sa Pilipinas. At isa po ang naging dahilan po na maibigay po ng Spanish o yung Spain sa Amerika.
Kung hindi po dumating ang Amerika at walang gera, isipin nyo 300,000 taon, 300 years tayo sinakop ng mga Espanyol, ng Spain. But because of the war, ang Amerika po ang kumupko po sa atin. Sila po ang namuno sa atin. Nagkaroon po ng gera, si Emilio Aguinaldo, part of it. At nangyari po, kaso nagkaroon po ng treaty ang Amerika, Spain. At nagbayad po ang Amerika sa kasunduan nila, nagbayad po ang Amerika sa Spain para mapunta sa kanila ang Pilipinas. At dito po nagkaroon uli ng paggera, no, against Filipino and Americans. At marami po ditong namatay. Alam niyo po, sa gera po talaga may mga casualties eh. Lahat po ng mga experiences po natin sa German o sa ibang mga bansa ay talaga po nagkakaroon po ng casualties dito. Yung gera, no, dahil sa gerang ito. At hindi po yan maiaalis. At hindi lamang po tayo ang mga Pilipino ang naka-experience ng mga bagay nito. Kaya kung tutusin, kung gugustuhin po ng Amerika na sakupin tayo ng matagal, magagawa po nila yon. Pero dahil ang Amerika is a democratic country noong paman, ay hindi po ganon ang kanilang layunin. Depende po yan sa mga namumuno. Noong panahon na yon, kaya nagkaroon po ng ganung problema ang Pilipinas sa Amerika. Pero nag-declare nga po, 'di ba? Nag-declare nga po si Emilio Aguinaldo ng yung 1898. Nag-declare po siya ng Independence Day or yung pagkakalaya po natin laban sa mga Espanyol. At ito po yung Independence Day na sinaselebrate po natin every June 12, 18. Ang nangyari po to June 12. At after that, siyempre may mga nangyari na. At kung plano po ng mga Amerikano o ng Amerika na sakupin tayo, eh magagawa po nila yon. Bagamat hindi po nila ginawa yon kasi nga po may mga nag-o-oppose din po sa Amerika na gawin po nila yan. At kaya nung nangyari po nung 1935 na ibigay po sa atin ang Pilipinas. At naging si Manuel L. Quezon ng 1935 ay dineklara po siyang Commonwealth President, si Manuel L. Quezon. In 1945, tuluyan ang binigay ng mga Amerikano sa Pilipino, ang Pilipinas. Kaya po, kung titignan po natin yung history, hindi po dapat tayo magalit sa mga Amerikano. Bagkus, dapat magpasalamat tayo. Ang panahon po ng Hapon, sinasabi nga po ng lolo ko, kung hindi daw po dumating ang mga Hapon, ang mga Amerikano noong time na yon sa pamamagitan po ng pangunguna po ni General MacArthur, ay ubos na po ang mga Pilipino kasi iniisa-isa na po nilang patayin. Kasi alam na po nilang natatalo sila, iniisa-isa na po nilang patayin ang mga Pilipino, inuubos na po nila. At dumating po ang Amerikano upang maligtas at iligtas po ang mga Pilipino. Ituloy po tayo. Kaya nga po, mga panahon na yon, nung panahon ng Hapon, inuubos na po ang mga Pilipino. Kaya sinasabi nga ng lolo ko na kung hindi po sa mga Amerikanong yan, siguro marami nang patay sa mga Pilipino. Alam niyo po, nakakalungkot din kasi nagkakaroon po na yun ng comparison tungkol sa China. Iba po panahon ngayon. Sa totoo lang, maraming casualties talaga sa mga gerang yan. At hindi po natin may aalis po yung mga yan na marami pong mamamatay. Katulad nun, nung panahon ng Hapon, marami rin pong namatay sa panig po ng mga Amerikano. Kahit nung mga gera ng Pilipino at Amerikano, mas marami pa nga po daw silang namatay na mga Amerikano sa labanan nila sa Spanish, sa Spain. So, lahat po niyan ay hindi dapat nating isisi. Kung tutuusin, di ba, dapat din masama din ang loob natin sa mga Hapon dahil marami ring pinatay ng mga Pilipino, pero hindi ganoon hindi ganoon po ang treatment diyan. At pangalawa din po, dapat maraming galit sa mga Hapon sa mga Amerikano kasi kung natatandaan nyo, talagang pinasabog yan yung cities nila, yung Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki. Ito yung pinasabugan ng atomic bomb at grabe po yung nangyari yan at marami pong namatay sa bawat city na yon. So ganun po ang gera. Ngayon, kung itatanim po natin sa isip natin yan, ay wala pong mangyayari sa atin. At ang mga Amerikano po, walang intensyon pong sakupin ang Pilipino. Kaya ito po ang sitwasyon natin ngayon.
dito tayo mag-focus. Ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Ano ba pinaglalaban natin? Bakit ba tayo against sa China? Kasi ngayon, ang China, kung titignan nyo po, at dapat yung isipin, na ang China, ang pamahalaan po nila ay hindi ordinaryong pamahalaan. Ang ideology nila is a communist ideology. At kung titignan nyo po sa mga panahon na yan, even before nung inimpose po nila sa sarili nilang bansa itong communist, marami po silang pinatay. Million of their own citizen, pinatay po nila yan. Million po. Tandaan nyo, sa sarili nilang mga tao. Ganon din po ang nangyari sa Russia. Kasi iba po yung ideology po nila. Kaya po yung Taiwan po humiwalay po sila kasi ayaw po nila yung pamamalakad o ayaw po nila na mapasakop sa Communist Party o Communist ideology na yan. Kung sila mismo, yung bansa nila, itong Communist Party na to, hindi po tayo against sa China. Hindi tayo against mismo sa mga tao sa China. Against po tayo sa mga Chinese, ito pong CCP, yung Communist Party na ito, na namamahala po sa Chinese, ito po sa bansang China. At kung titignan nyo po, kung mismo sa sarili nilang mga mamamayan ay wala silang respeto, what more sa atin mismo mga Pilipino, talagang wala silang magiging respeto. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Dapat, kaya nga nalulungkot ako sa mga nakikita ko po mga mensahe o itong mga pinopost po nila o yung pakikipag-debate po nila. Sinasabi ko nga po na tipong sila mismo alam mo, ang mga Pilipino mahilig magdiskusyon. Sila po ngayon sila po ay nakikita ko ay dinidepensahan po nila in China. Kasi nga siguro dahil mga karamihan po sa kanila ay mga DDS din, dahil ang ating Pangulo ay pabor sa China, no? Makikita po natin to. Pero we're dealing with a Communist Party. Hindi po ito ordinaryong gobyerno. At ang sinasabi nga nila, hindi naman daw nananakop ang China. Noon, kasi nga wala pa silang ganitong kalakas. At kung titignan nyo po, nagpalakas po sila, bumili po sila ng sandata, inano po nila, dinisip po nila ang United Nations, yung itong World Trade Organization, WTO, no? Na akala nila they are normal governments. Kaya ang manufacturers, yung kanilang mga businesses, yung Amerika mismo nagtiwala din, yung kanilang mga manufacturers na talagang yung galing sa Amerika. Kaya nandun po ang manufacturers, pati yung mga manufacturers ng mga medicines, gamot, yung kanilang yung mismong ingredients ng mga medicine, ng gamot ay nasa kanila. Yun po yung strategy. Ngayon po, unti-unti, kung makikita mo, unti-unti na po silang nag-claim ng mga territories. Yun po yung issue, no? At hindi nila ino-honor yung claim natin, kahit nung nanalo po tayo sa UNCLOS. Talagang sinasabi nila, hindi namin i-recognize yun, dapat doon. No? Ngayon, kung titignan mo, kiniklaim na nila yung Spratlys, kiniklaim na yung Scarborough, nagtatayo na sila ng isla doon, no? Kaya nga po, nakakalungkot. Ngayon, nagko-compromise tayo yung ibang bansa po hindi pinaglalaban po nila yung teritoryo ng China, yung buong China Sea, kasi yun nga yung kiniklaim nila sa kanila daw yung whole China Sea, yung 9-dash line na yun. Gumawa sila ng sariling mapa. Samantalang noong pa, nire-recognize na yun ng Spanish, ng America, ng all countries, na yung area na yun, kaya nga tayo tinawag ng mga pulo ng Pilipinas Island of the Philippines, iba-iba pong island, ano? Nire-recognize po yan, kaya ibibigay lang natin ng ganyan-ganyan, ayaw natin ipaglaban, di ba? At masyado tayong umaanib sa China. At tandaan nyo, Communist Party po yan. At unti-unti po yung inaagaw sa atin, yung mga territories na malapit mismo sa ating isla. Anong gagawin natin? Hayaan natin to? Hindi naman ganyan ang mga Pilipino Tandaan nyo yan. Kaya yung China versus US, hindi po issue yan. Walang issue sa ganyan.
Kaya nga po hindi po issue ngayon 'yun. So dapat pinaglalaban po natin. Yung China versus USA, pinaglalaban nga po ng US ang territory natin na yung pinapanalo natin sa UNCLOS eh. Yun po. So marami po tayong di-discuss, kaya yun po yung nakakalungkot Ang iba nagmamatalino, yung iba nagre-claim. Hindi ganon, dapat bilang Pilipino, dapat ipaglaban mo kung anong, hindi mo dapat i-bring out yung mga panahon noon. Hindi yun yung issue. Yung issue ngayon, may kumakamkam sa ating territory. Tandaan niyo yan. Kaya hindi po issue kung sino po yung panahon pinag-uusapan nyo. Iba yun. No? Ngayon po ang importante na unti-unti dapat maging tayo, nationalistic. Dapat ipaglaban natin unti-unting kiniklaim yan ng China. Yun po. Ang dami pa pong pinag-uusapan Ang dami mga Pilipino ngayon pinag-uusapan tungkol sa mga iba't ibang topic At ang ngayon nga division DDS versus against DDS. Hindi na kasi ngayon DDS Aquino Hindi na ngayon DDS Dilawan Every time na nag-against ka sa government, sa mga issues, gagawin kang Dilawan. Hindi ka what kind? Sa Pompey pa what kind? That is a stupid argument, if you are against the government, they will call you yellow tards. And then if you're against sa mga DDS, they are Dutertards, The problem right now, the Filipino are now divided, That's why the Chinese government is taking advantage of everything. Kaya we have to be united, especially when about this yung pananako po ng China. So we have to be wise, and we need to be united on this kind of issues. Kasi it's not about that you are DDS, that you are yellow, whatever color that you want to call us or to call them. I'm not a yellow. Actually, I was pro Duterte before, But there are some issues that I need to bring out also. There are some issues na hindi ako kontento at hindi ako sang-ayon. So ito po kasi democratic po tayo May freedom of speech, may mga opinions po tayo. Sana po maliwanagan po tayo dito And I hope na magkaisa po tayo sa mga layunin natin. And sa COVID po, dapat magkaisa rin po tayo ibig sabihin na magtulungan po tayo, ipag-pray po natin na itong pandemic na to. Kasi kahit ano pong sabihin ko ngayon, sabihin ko na dapat hindi tayo matakot talagang may natatakot. So let's do it. Maging united po tayo sa lahat ng bagay at mag-pray po tayo sa lahat. Okay po? Marami pong salamat.